siguro to a certain extent, pwede naman natin sabihin na sabihin na lang natin na tatay natin, nire-respeto natin, and so on and so forth. Ang hindi ko lang ma-reconcile yung gagamit ka ng mga fake news, Oh. no? At pati mga kakampi mo, isa-subject mo sa parehong panluloko. At yun namang mga nananalig sa'yo, naniniwala din naman. Kaya yun ang hindi ko talaga maintindihan. Kanina nga, kina-clarify ko nga itong sanctions, no? Sabihin na nating sanctions ng US government sa ICC. ilang mga kawani Apo. ng ICC. Hindi naman lahat yan eh. Apo. Kasi hindi naman yung buong ICC ang tawag dito binabalikan ng Estados Unidos. Yun lang po ba, Prof, yung mga humawak ng kaso nung iba? Yes. Ito lang yung mga humawak ng kaso ng sinasabi nilang alleged Israeli war crime. Apo, kay Netanyahu po ata yun. Kay Netanyahu. Ay, Alam naman natin na ang Estados Unidos talagang sanggang dikit ng Israel yan eh. Apo. No? Kaya talagang pangangalagaan nila yan. Not to mention, of course, na mahirap naman magsabi, hindi naman tayo katulad ng ibang political analyst na alam natin lahat. No? So, mahirap sabihin na naiintindihan natin exactly ang pinanggagalingan pareho ng Israel at ng Estados Unidos sa kanilang pagpapatakbo ng kanilang foreign policy. Kasi medyo mabigat yon, no? Apo. Security wise, medyo ang tawag dito, komplikado na issue. Kaya siguro gusto lang sabihin ng Estados Unidos, wag niyo nang sausawan itong issue na ito. Tama po, No? tama. Kaya naglatag ng ganong aksyon ang Pangulong Trump. Wala hong kinalaman yan sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Ano kasi, Prof, Oo. ang pinapakalat kasi nila, ito para sa mga kababaeng Pilipino po natin na nanonood at nakatutok, ito po yung pinakamagandang paliwanag po dun sa sanction na sinasabi nila na sa buong ICC daw po yun, in-implement. Kung titingnan nyo po yung paliwanag dito ni Prof, ito po ay para lamang po dun sa mga presiding judge na humawak nung kaso halimbawa po nitong si Netanyahu. So, ito, para mas maliwanag sa mga kababaeng Pilipino po natin, pakinggan nyo lamang po yung paliwanag ni Prof patungkol po dyan. Kasi ang lumalaganap po ngayon sa social media, pinapakalat ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kulto ni Duterte. Yun daw po ay parusa sa ICC dahil nga daw po sa ginawa kay dating Pangulong Duterte na i-deny yung interim release. Oo. Alam mo, kung totoo yan, siguro malaya na ang dating Pangulong Duterte. Correct. Tama po. Yun na nga, ang dami natin pwedeng example dyan. Oh. Ang dating Pangulo ng Panama, si Noriega. Sa isang iglap, bigla na lang nasa Estados Unidos na. Correct. No? Kung talagang tama. ganon katindi, ganon kaimportante, no, ang issue ng dating Pangulong Duterte sa Estados Unidos, hindi na pinag-uusapan yan. Mangyayari na lang. At ganon din yung issue ng Russia. Sinasabi nila, yun daw Russia, ipapahuli na yung mga taga-ICC. Hindi ho. Winarningan yung mga taga-ICC dahil sinintensahan na ang Pangulong Putin. No? Na kahit hindi naman nagpapasakop ang bansang Russia sa ICC, tinuldukan ng ICC yung kaso ng Pangulong Putin. Muli, wala akong kinalaman sa kaso ng dating Pangulong Duterte yan. At uulitin ko, nasakop nga ng bansang Russia ang Ukraine, hindi nung unang panahon. Nito lang. No? So kung kayang gawin ng bansang Russia yung ganyan sa Ukraine at this modern age, at this current time, anong pinagkaiba niyan kung talagang gusto nilang isalba at iuwi ang dating Pangulong Duterte? Kaya nga Prof. Kasi alam mo kung totoo yung mga sinasabi nila, ilang motion na ba yung ginawa nila? Ilang apila na yung ginawa nila para makauwi at ma-grant yung kanyang interim release? Di ba? Dalawang beses na. Meron pa susunod. Meron pang isa yung ikino-contest nila yung hindi na nga makapag-isip daw ng tama. Exactly. Yung bang parang sinasabi nila na wala na silbi si Digong. Kasi kapag hindi ka na nakakapag-isip ng tama, hindi ka na nakakapag-function, wala ka na silbi. Exactly. So yan na ngayon yung pinapalabas ng kulto ni Duterte na
wala nang halaga si Digong dahil Exactly. wala na, hindi na nakakapag-isip na maayos. Kita mo, siniraan pa nila. Exactly. Hmm. Pero now that you're saying that, Mike, no, dapat matanong din nila, bakit ba hindi umuubra yung gusto nilang mangyari na iuwi ang dating Pangulo? Sino ba ang kumukontra doon sa linyang yan? Ayun na nga, actually sila rin din naman eh. Oh, ang Pangulong Pangulo. Oo, si Tama Sara. sasabi. Oh. So paano mo nga paniniwalaan at sinasabi din nila, no, at sila din ang sumira nitong linyang to. Ang linya nila sa ICC hindi naman daw flight risk, hindi naman daw tatakas ang dating Pangulong Duterte. Mhm. Pero kapag nagkwento sa ibang venue, Oo. sasabihin hindi naman nila kinikilala ang ICC. At saka kinidnap daw ng At ICC. kinidnap ng paano mo nga naman paniniwalaan itong mga tao na ito? At inuutusan pa yung mga tao na sugurin ng ICC. Kunin na raw si Digong doon. Para may uwi sa Pilipinas. Hindi Alam ko- mo, Prof, ako nagdududa kay Sara Sa totoo lang. Tila ba parang pakitang tao lang niya yung sinasabi niyang gusto niyang maiuwi yung tatay niya. Pero feeling ko merong isang malalim na dahilan kung bakit na parang nasasabi ko na natutuwa pa siya na parang nakakulong yung tatay niya. Alam mo, Prof, yung gano'n na tulak ng bibig, kabig ng dibdib, parang gano'n na kawawa naman tatay ko pero sa kabila nun, tuwan-tuwa pala. Di ba? Kasi Bakit kaya? Bakit kaya? Mas yun nga yung tanong ko Tanungin nga natin yung mga manonood. Kayong mga nanonood, bakit kaya ganun? Di nyo ba napapansin? Kasi alam ko napapansin din ng iba dyan. Kaya lang, nahihiya na lang silang bumaliktad. Maaring gusto nilang bumaliktad na or iwan na nga. Kasi si Panelo, iba na rin na sinasabi, Prof. Hindi kaya napapansin na rin nila na meron talagang something. Di ba? Tingnan mo yung mga maiingay tulad ni sino to? Si dating Commissioner Guangson. Yung wala kang Gucci, wala kang Rolex, wag kang humarap sa akin. Ganon. Pero pag nakita niya yung AP mo, isa lang yun, okay na, Prof. Tapos, etong isang medyo, hindi, mataba talaga ito na maingay din. Oo. Sinasabi nila, hindi kami DDS. Bakit parang itinatatwa yung pagiging DDS? Ayaw ba nilang mapabilang doon sa tinatawag natin bobo, tanga, mangmang? Kasi parang alam din nila na totoo na bobo, tanga, mangmang Sabi nga ni Prof, ni Katunying, may nag-comment doon, ba't ganyan ka mag-comment? Parang ang DDS parang nababansagan ngayon at nai-establish na kapag ka ikaw, bobo, tanga, mangmang, DDS ka. Parang ganon. Kaya ayaw nila ma-associate. Alam mo, madali mo kasing kaya merong ganyan mga linyahan. Kasi meron na nga brand no? So madalit sabi, alam mo na yung linyahan. Alam mo na kagad, madali mo nang ma-identify kung sino yung DDS. Ito na lang, example ko. Yan. Yung mga retired military na hindi naman daw talaga gustong pabagsakin ang gobyerno. Ang gusto lang nila, managot yung mga nagkasala at mga nagnakaw. Pero kung totoong linya kasi yun, hindi dapat pag-resignin nila lahat. Kaya nga. Tama So, po. bakit ang pinagre-resign lang nila ang Pangulong Marcos? Ito pa nga, dagdag ko, Prof, Oh. Sabi nila, nainggit yata kayo, demanda nyo rin si Bibim. Sa dami nyong abogado, sabi nga nung isang, isang nagngangalang Shelo Magno, napakarami nyong abogado dyan. Nandyan si Torion, nandyan si... Jemmy Bondok. yung singer, di ba? Nandyan yung isang gustong maging commissioner ng COMELEC. Ang daming abogado nila. Nandyan yung dating nakadikit kay Pangulo tapos naging ng China. Di ba? Naging parang bagman ng China. Tama ba? Parang ganun kasi, no? Para bang yun yung pumupondo sa mga bagay-bagay na manggugulo. Yung mga vlogger lang saan ba sila nandun? Ayun na nga. Paano mo sasabihin na hindi China ang sumusuporta? Sa totoo lang, si Jake parang gusto na nga lumipat doon kasi doon meron daw, malaki daw
Dito daw wala eh. Kaya sabi ni Jake, sabi ni Jake, parang mas gusto doon sa sa kabla eh. Malaki daw yung alam. Oo eh. Sabi ko, ikaw, kung gusto mo sirain yung kredibilidad mo, di ba? Di pumunta ka ron, ano? Ganun lang naman yun eh. Sirain mo yung kredibilidad mo, punta ka doon sa kabila. Tapos, Mahirap tiisin yun. mo yung pagmumukha ni Banat Bay, tsaka nung mga kasama. Mahirap yun. Napakahirap. Hindi ko nga, alam mo, no, yung kanilang fighting spirit sa pagtatanggol, nandoon. Hindi ko alam kung yung fighting spirit talaga o your fighting P. Pagsanay na kasi. Pagsanay na kasi. Hirap eh. Kabisado na eh. Pero yung iba kasi, marami kaming kilalang mga vlogger dyan, Prof. Siyempre, dati magkakasama naman kami. Nagre-reklamo na rin, Prof, na sinasabi nga nila oo nga, may mga bayad nga kami, pero ang hirap na neto kasi alam mo ng fake news yung gusto nilang ipagawa sa iyo eh. Diba? Mga kaibigan natin doon na gusto nila pagawa to. Nagre-reklamo eh. Kaya alam fake news to eh. Alam na namin eh. Si ganito, upakan si ganito, kahit hindi naman totoo yung impormasyon. Oo, kaya nga lang hindi na sila makaalis doon at hindi na forma. So parang ang nais na lang nila matapos itong hanggang 2028 at doon na uli maghanap ng panibagong masisilungan. Pero alam nyo mga kababayan ko, mahirap talaga kung ikaw tatanggap tapos yung mga iko-content mo puro kasinungalingan. Darating at darating ang panahon kasi malalaman yan eh. Exactly. Malalaman at malalaman Lalabas. yan. Sino Exactly. masisira? O, di ba? Kung sa ordinaryong vlogger na katulad namin ni Jake Magnus, yung mga bigay na ganyan, kay Jake Magnus, 2 araw niya lang yan eh. Di ba? Isang araw pa nga lang minsan eh. Isang araw lang yan eh. Ay bakit mo naman sisirain yung kredibilidad mo? Pwede naman na diyan ka na lang, manatili at ipaglaban mo kung ano yung pananaw mo, tayuan mo, kung ano yung posisyon na Iba kasi naglalaban mo. Kasi pag tinalo ka ng 70, 30, tapos pakondo ka pa. Talaga magbabago yung isip mo eh. Kahit 70, 30, tapos kondo. Yoko nun. Oo. Alam mo kasi kaya may presyuhan siguro na ganyan. Ang tanong lang dito, saan manggagaling yung mga idadaldal mo? Kasi mahirap sabi nga nila sa mga abogado, yung laki ng fee, may kinalaman din doon sa hirap ng kaso. Tama po. Ang problema, hindi kasi kaso itong pinag-uusapan natin dito eh. Pinag-uusapan natin dito yung katotohanan. So, paano mo babaliktarin yung katotohanan na magiging kapanipaniwala? No? So, yun siguro yung binabayaran dyan. No? Pero kung sa hangin manggagaling, Mahirap yun. mahihirapan ka talaga. Kahit papaano, kailangan meron kang kahit katiting man lang na magiging basihan ng i-argue mo. Mahirap yung iimbentuhin mo lahat. Hindi kaya ng AI lahat 'yan. Yung AI ngayon, tulad yan, yung pinangihinalaan nga na ni video ni Saldico, di ba? Balikan natin. Halatang halata niya. At saka, Prof, sabi nga namin, ang hamon namin noon, nung nilalabas niya, 1, 2, 3, 4. Ganito na lang, kung totoo ka talaga, Saldico, mag-live ka. Kasi tama. ginawa nila yan kay First Lady. Nung panahon na nai-issue nga dun sa isang negosyante na overdose daw sa pinagbabawal na droga, sabi. Pero hindi pa naman sigurado kung talagang overdose o ano pa man yung findings. Pero dito nga, eto na yung pagkakataon eh. Saldi ko nakakailang video ka na. Bakit hindi ka man lang mag-live para sabihin na lahat ng sinabi ko ay totoo? Eto yon, di ba? Hindi yung recorded. Kasi ang daling na ngayon, gumawa nga ng AI. Tama. Parang totoo na. Kung siguro nung panahon na AI ganito nakalinaw, ganito ka perfecto, baka yung video ni Pangulong Bongbong na na tumitikim ng tawas, baka paniwalaan ng mas marami ano. Yun lang ang palpak na video.
Pinaniwalaan eh. Pinaniwalaan na eh. Mas lalo pa pagka ngayon. Oo. At saka talagang matindi na yung impluensya ng artificial intelligence dahil nga, di ba, nito lang may isang senador na umiiyak dahil inabutan daw ng Red Horse ng dating presidente. Peke pala yun. Peke pala yun. Kaya nga po ngayon, kung ngayon ginawa yung video ni presidente, tapos yung perfect na yung pagkaka-artificial intelligence, paniniwalaan talaga nila, palalabasin talaga nila na si presidente yun. Dahil nga kung pinaniwalaan nila yung video na inilabas nila noon, paano pa kaya kung ngayon? Pero kapag ka sila ginawan mo ng halatang-halata ng mga peke naman, AI naman, halatang-halata galit na galit sila. Yung gawan mo lang ng peke na payat na ni Digong, ganon. Galit na galit. Halaka, nangingisay sila sa galit Pegador, wala kang kawan.